Wala na talagang pinipili at yan naman ang napakagandang leadership ni President Marcos Jr. Kahit anong region, nanalo man siya o natalo sa nakarang eleksyon, hindi na pinag-uusapan yon. Basta makapagbigay ng ayuda, land title sa mga magsasaka at pagtulong ng ayuda sa mga fisher folks at iba pang mga kababayan nating nangangailangan. At ngayon po ay kanyang pinuntahan ay ang Bicol Region. Di ba? Taga dyan si Leni Robredo, na ngayon naman si Leni Robredo ay sumusuporta na sa ating administration sa mga policy at programa. So, kaya napakainit po. Ito, tingnan niyo ito. Antindi ng tao at mainit talaga. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Sa 837 namimigay ng title. Para sa 531 ARPs sa probinsya ng Albay. Ayan o. So ito, Albay at Camarines Sur. O Camarines at Albay, Naga. Di ba tama? Yung kakatabi lang yan. Ayan o. Catanduanes. Tatanggap na mga land titles sina Juanito Samonte. Ayan o. Iba-ibang lugar. Basta Region 5. Berna Samonte. Yan. Camarines Sur, Albay, at iba pa. Yan po yung mga pinagbibigay. Lorna Samonte. Ayan o. Yung mga binibigyan ng title, titulo ng lupa na i-distribute. Mundo Manzano. Ayan o. So, yan ho yung pagpapatuloy na sinasabi ko. Isang araw lang ay nasa Davao Region. Ang ating Pangulo sa Davao Region, Davao de Oro, Davao del Norte, at ganyan din po ang binigay, mga title ng lupa at pagtulong sa mga mangingisda at farmers. Ay doon ho sa Davao Region, hanggang Davao City, dinudumog siya ng maraming tao kasi walang political issue at ini-announce nga doon ni Pangulong Marcos ang mga infrastructure project, malaking mga project sa Tagum City, Davao Region, Davao City, kung saan lugar doon. Yan po ang lahat ng pinupuntahan ng ating Pangulo. Ngayon naman, ang Bicol, alam naman natin, si Leni Robredo ang nakakalaban ng eleksyon, pero tapos na yung eleksyon, ngayon ay nakapokus sa pagtulong. Ginawa pa si Governor Padilla na ginawang regional official. Diyan po sa Bicol bilang kinatawan ng Pangulo sa pagtugon o hahawak sa anumang mga kailangan ng mga taga Bicol. So, itinalaga yung Governor Padilla para siyang kumatawan sa Office of the President, Authority, para hahawakan ang Region 5 tungkol sa mga ayuda at iba pang programa ng Office of the President. So, ayun. Di ba? Nakakatuwa dahil tuloy-tuloy po yung ganyan. Kaya nga sinabi ng Pangulo, tawagin po natin si Ms. Nerissa ayan, dami ng tao. upang tanggapin ang karagdagang 12 land titles na sumasakop sa 8 hectares para sa 17 ARPs sa probinsya ng Catanduanes. Ayun. Ang binibigay po, yung mga tinatawag, hindi sila po yung kinatawan ng bawat probinsya. Tapos sila yung bibigyan, makaka-receive ng mga land title, sila mamamahagi doon sa kailang area of responsibility kung ilan yung mga title na yan. Kasi hindi naman pwedeng lahat ay aabutan ng mahaba masyado. So ginagawa, bawat probinsya, halimbawa, taga-Albay ka, ikaw yung representative ng Albay, ikaw yung tatanggap ng maraming title, ikaw naman magdi-distribute doon. Taga-Kamsur ka, Camarines Sur, ikaw din. Taga-Catanduanes, gano'n. So gano'n po ang ginawa ng ating Pangulo. Kahit to sa ibang probinsya, gano'n din. Para hindi masyadong mahaba at higit sa lahat, yung mga kinatawan, yun ang lalapitan at pupuntahan doon mismo sa mga identify na binigyan ng titulo ng lupa ng mga farmers. So, ito yung napakagandang balita kasi kahit sa Bicol, alam nating hindi yan baluarte ng Pangulo. Pero, ayun, napakainit po ng pagsalubong. Kasi nga, wala hong political issue na ngayon. Lahat, kahit anong sektor, kahit nga oposisyon Nabalitaan mo yung pinakamagandang ginawa ng isang araw ng presidente? Yung asawa ng minority leader, ano ba ibig sabihin ng minority leader? Leader ng oposisyon sa Senado, si Coco Pimentel. Yung kanyang asawa na si Kat, si Kat Pimentel, yung kanyang may bahay, asawa niya, ginawang special envoy sa United Arab Emirates. Ganon. Di ba? Ay alam naman natin, ang mga Pimentel, nung araw pa yan, kahit yung Nene Pimentel at yung kanilang pamilya, talagang anti-Marcos ng araw yan. Pero ngayon, si Presidente Marcos hindi nakatingin doon. Sa tingin niya ay makakatulong sa kanyang gobyerno at sa taong bayan kahit anong kulay. Kahit siyang political party nang galing, kahit oposisyon ka, kung sa tingin niya ay makakatulong ka, bibigyan niya ng posisyon para makatulong sa pamahalaan. Isipin mo, asawa ng minority leader ng Senado, dating Senate President, Pimentel,
ayun, ginawang special envoy, ambassador, parang gano'n ang dating. Ayun po yung pagpapatunay. So kaya yung kanyang distribution ng land title, ayuda para sa mga farmer, sa mga fisher folks at iba pa, hindi ho yan pinamimili ng lugar. Kasi na nga ang kailangan. Kaya nagugulat nga yung mga taga Davao Region eh. Kasi identified dyan ang mga, ano ba nandiyan yan, ang Duterte, Alvarez, at saka Kibuloy. Yan ang kampo sa Davao Region eh. Davao City, lalo tigit, Davao del Norte. Pero, pag nagpupunta ang Pangulo dyan, dinudumog siya ng maraming tao kasi nga yung programa ay para at direkta sa tao. Binababa ng Pangulong Marcos yung level o yung sa ground ang kanyang pagpunta para personal niyang nakikita ang tunay na kalagayan ng taong bayan at kung ano ang pwedeng maitulong. Kaya po, di ba sinabi ko na rin sa inyo na nakaraang mga video, topic natin, 1 million title na sinasabi ni Secretary Estrella ng Department of Agrarian Reform. Yan ang bili ng Pangulo, i-propose, ihanda ang 1 million title, Luzon, Visayas, Mindanao, at yan ay dapat maibigay lahat bago matapos ang kanyang term sa 2028. Kung merong 6 million pabahay program, si Pangulong Marcos, under naman ni Secretary Acosar, ng Department of State Settlement and New Urban Development, tungkol sa pabahay program, 6 million yon sa loob ng 6 na taon. Ongoing na yan, kahit saan lugar. So sa title, ganun din. Okay? Nandiyan pa yung marami, tupad, ayuda sa mga senior citizen, ayuda sa mga biktima ng kalamidad, although yan ay trabaho at obligasyon ng gobyerno, pero consistent ang Pangulo. Katulad yung nangyayari ngayon sa Negros na hindi natin nakalain. Pagputok ng Canlaon, Bulkan. O di ba, yan ang unang utos kay Secretary Gatchalian ng Department of Social Welfare Development. Tiyakin, may pagkain, tubig, medicine at lahat ng kailangan ng mga evacuees na nasa evacuation center o pansamantala, lumikas sa kanilang mga bahay, barangay, tulungan. Walang limit ang pagtulong na ibibigay. Kaya nga yung mga DSWD Regional and Provincial Office, sila po yung active 24 hours operation sa mga biktima ng Canlaon. So, ayan po yung mga nangyayari. Ako, binabalita ko yung positibo, lalo na ngayong mga panahon ito, kasi yun ang nangyayari. Pagod na ang tao sa pamumulitika ng mga anti-Marcos, pagod na ang tao sa paninira ng anti-Marcos, walang nangyari. Wala naman talaga mangyari yan, at pabawas na sila, pakaunti na sila ng pakaunti. Kasi nga, massive Luzon, Visayas, Mindanao ang pagkalinga. Pati kayo mga OFW, kayo, mga kamag-anak kayo ng mga farmers at mga isda, tinutulungan ng Pangulo. Mga overseas Filipino workers, tinututukan ng DMW, migrant workers at saka Department of Foreign Affairs kasi ang order ng Pangulo, pangkalahatan. Hindi po ako spokesman ng Malacanang pero namomonitor ko lang ang mga policy, programa, direktiba ng Office of the President kasi nandun ako sa Channel 4. PTV. Kung saan yan po ay istasyon ng Office of the President ng taong bayan, ginagamit ng communication ng mga balita sa loob at labas ng ating Kamaynilaan. At ako po ay nandyan araw-araw. Kaya alam ko yung mga policy at ginagawa ng Office of the President. Good news ito doon sa mga mataas ang moral. Good news ito para sa mga matatalinong Pilipino. Good news ito para sa nakakaintindi ng sitwasyon. Doon sa mga sarado ang kaisipan, huwag na natin pilitin. Mahirap kausap yan.